Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng SSS, may mahalagang balita ako sa inyo ngayong araw na ito. Marami ang nakakarinig tungkol sa 20,000 piso na tulong mula sa SSS at gusto kong linawin sa inyo kung ano talaga ito at kung sino ang makakapag-claim. Alam ko, kapag nakakita tayo ng ganitong halaga ng pera, umaasa tayo na para sa lahat. Pero kailangan nating maging malinaw dito para hindi kayo madismaya at malaman kung kwalipikado ba kayo o hindi. Ang totoo, ang 20,000 piso na ito ay hindi simpleng cash assistance na ibibigay sa lahat ng miyembro. Ito ay dalawang uri ng tulong na may kani-kanyang requirements at kondisyon. Una, mayroon tayong Calamity Loan Assistance Program or CLAP para sa mga miyembrong nakatira sa mga lugar na dineklara ng gobyerno na sakuna o state of calamity dahil sa bagyo, lindol o iba pang natural na kalamidad. Pangalawa, mayroon din tayong unemployment benefit para sa mga miyembrong nawala ng trabaho ng hindi dahil sa kanilang kasalanan, tulad ng pagkasara ng kumpanya or retrenchment. Pero bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan ninyo na ito ay hindi libreng pera na basta makukuha ng lahat. May mga specific na requirements at proseso na kailangan ninyong sundin at kung hindi kayo qualified, may iba pang paraan para makahingi ng tulong sa SSS na tatalakayin natin mamaya. Kaya nga mga kaibigan, makinig kayo ng mabuti dahil sa susunod na ilang minuto, tutulungan ko kayong maunawaan kung paano makakakuha ng 20,000 piso na ito, kung qualified ba kayo, at ano ang mga dapat ninyong gawin para maklaim ito ng maayos. Huwag kayong mag-alala, ako ay nandito para gabayan kayo step by step at magsasalita ako sa inyo na parang nakaupo lang tayo sa hapag ng kusina, sabay tayong nag-uusap tungkol sa ating kinabukasan at sa mga benepisyo na karapat-dapat nating tanggapin mula sa SSS. Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi ninyo naiintindihan kung paano ito gumagana, kaya manatili kayo dito hanggang sa dulo. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Calamity Loan Assistance Program o CLAP. Ito ang pinaka-common na tulong na naririnig natin ngayong mga nakaraang buwan dahil sa mga sunod-sunod na bagyo na tumama sa ating bansa. Mga kaibigan, alam nating lahat na ang Pilipinas ay patuloy na tinatamaan ng mga kalamidad at dahil dito, ang SSS ay nag-alok ng short-term loan para sa mga miyembro na direktang naapektuhan ng mga sakuna tulad ng Typhoon Christine, Marce, Nika, Ophel at Pepito noong 2024. Kung kayo ay nakatira sa mga lugar na nakadeclare na under state of calamity ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, qualified kayo na mag-apply para sa loan na ito. Halimbawa, kung kayo ay nakatira sa Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, or sa mga probinsya sa Bicol Region na sinalanta ng Typhoon Christine, pwede kayong mag-apply. Next ang mga lugar sa Isabela, Cagayan, Quirino at Mountain Province na tinamaan ng iba pang bagyo ay kasama rin sa listahan. Ang importante ay i-check ninyo kung ang inyong lugar ay officially declared na calamity area. Ngayon, ang tanong ng marami, magkano ba talaga ang makukuha natin dito? Ang sagot ay hanggang 20,000 piso, pero depende ito sa inyong average monthly salary credit o MSC sa nakaraang 12 buwan. Ibig sabihin, kung ang average MSC ninyo ay 15,000 piso lang, yun ang maximum na pwede ninyong makuha, hindi 20,000 piso. Pero kung ang MSC ninyo ay 20,000 piso or mas mataas, makakakuha kayo ng buong 20,000 piso. Ang maganda dito, ang loan na ito ay may napaka-low interest rate lang. Kung kayo ay may malinis na record sa SSS at walang penalty condonation sa nakaraang 5 taon, ang interest rate ninyo ay 7% lang per year. Pero kung may nakaraang problema kayo sa pagbayad ng loans, ang rate ay 10%. Ang repayment period ay 24 na buwan o 2 taon. At ang buti pa dito, hindi agad-agad magsisimula ang pagbabayad. Magsisimula lang kayo magbayad 2 buwan matapos ma-approve ang loan ninyo. Halimbawa, kung na-approve ang loan ninyo ngayong Disyembre, sa Pebrero pa kayo magsisimulang magbayad. Mga kaibigan, ano ba ang requirements para ma-qualify sa calamity loan?
Una, kailangan kayong active SSS member na nakatira or nag-reside sa declared calamity area. Pangalawa, kailangan ninyo ng at least 36 na monthly contributions at 6 sa mga contributions na iyan ay dapat posted sa loob ng nakaraang 12 buwan bago kayo mag-apply. Pangatlo, dapat wala kayong outstanding loans na past due or naka-restructure pa. Pang-apat, dapat wala pa kayong na-claim na final benefits tulad ng permanent total disability, retirement, or death benefits. At pang-lima, kung employed kayo, ang inyong employer dapat updated sa SSS remittances at mag-certify ng application ninyo sa MySSS system. Sa mga self-employed naman at voluntary members, kayo mismo ang mag-a-adjust ng requirements na yan. Ngayon, paano naman kung wala kayong experience sa online application? Huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil maaari kayong mag-apply online o pumunta mismo sa pinakamalapit na SSS branch. Para sa online application, log in lang kayo sa MySSS account ninyo, hanapin ang Calamity Loan Assistance Program at i-fill up ang form. Kailangan ninyo ng 2 valid IDs, proof of address tulad ng utility bill o barangay certificate, at ang Certified Application for Assistance due to Calamity Disaster Form na makukuha ninyo sa Barangay Chairman, DSWD, or NDRRMC. Pagkatapos ninyo mag-submit ng documents, ang processing time ay up to 10 working days, pero ayon sa statistics ng SSS, 90% ng applications ay na-approve within 5 days, lalo na kung online kayo nag-apply. Ang disbursement naman ay through UMID ATM card ninyo o PesoNet bank account na naka-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module o DAEM. Importante rin na malaman ninyo ang deadline ng application. Para sa mga lugar na apektado ng lindol noong 2024, ang deadline ay Pebrero 20, 2025. Para naman sa mga lugar na tinamaan ng mga bagyo, i-check ninyo ang sss.gov.ph para sa area-specific deadlines. Pero usually, 7 araw mula sa announcement ang binibigay na panahon. Sa 2024, ang SSS ay naglaan ng 10 bilyon para sa calamity loans at nagdisburso sa 500 at 60,000 miyembro. Para naman sa 2025, mas malaki ang nakalatag na budget na umabot sa 20 bilyon at target nila na tulungan ang 600,000 miyembro o higit pa. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay qualified at may pangangailangan talaga, huwag kayong mag-atubili na mag-apply. Ang pera na ito ay para sa inyo at ito ay tulong na maaari ninyong gamitin para sa pag-repair ng bahay, pagbili ng pagkain, o kahit ano pang emergency expenses na kailangan ninyo dahil sa calamity. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangalawang uri ng 20,000 pisong assistance na tinatawag na unemployment benefit. Ito ay para sa mga miyembrong nawalan ng trabaho nang hindi dahil sa kanilang kasalanan. Mga kaibigan, alam kong marami sa atin, lalo na ang mga seniors na may edad pa ring 60 taong gulang at nagtratrabaho pa, ay minsan ay natatanggal sa trabaho dahil sa mga dahilan tulad ng pagkasara ng kumpanya, retrenchment, o downsizing. Kung ito ang nangyari sa inyo at hindi kayo ang may kasalanan sa pagkatanggal sa trabaho, qualified kayo na mag-apply para sa unemployment benefit na hanggang 20,000 piso. Ang halaga na makukuha ninyo ay katumbas ng 1-month salary credit ninyo. Halimbawa, kung ang MSC ninyo ay 20,000 piso, makakakuha kayo ng buong 20,000 piso. Pero kung ang MSC ninyo ay 15,000 piso lang, yun ang makukuha ninyo. Ano ba ang requirements para ma-qualify sa unemployment benefit? Una, kailangan kayong active SSS member na may at least 36 na buwan ng kontribusyon. Pangalawa, kailangan ninyong magpakita ng Certification of Involuntary Separation mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ang proof na hindi kayo ang may kasalanan sa pagkawala ng trabaho ninyo. Pangatlo, dapat wala kayong natanggap na ibang government cash assistance programs. At pang-apat, kailangan ninyo ng savings account kung saan ibibigay ang benefit. Ang maganda rito,
Kahit na natanggap na kayo ng ibang tulong mula sa gobyerno ayon sa lumang pulisya, pwede pa rin kayong makatanggap nito ngayon, pero i-clarify ninyo ito sa SSS para sigurado. Para sa mga OFWs naman na nawalan ng trabaho, ang certification ninyo ay galing sa Philippine Overseas Employment Office o POLO, hindi sa DOLE. Ang unemployment benefit na ito ay ibibigay sa inyo sa 2 beses. Ibig sabihin, kung ang kabuang halaga ninyo ay 20,000 piso, makakakuha kayo ng 10,000 piso sa first payout at 10,000 piso sa second payout. Ang pagitan ng 2 payout ay 1 buwan, kaya sa loob ng 2 buwan, makukumpleto ninyo ang buong halaga. Ang buti pa dito, mabilis lang ang processing, usually within 5 days from application. Pero tandaan ninyo, ang benefit na ito ay maaari ninyong maklaim lang once every 3 years. Kaya kung sakaling magtrabaho ulit kayo at mawalan ng trabaho pagkatapos ng ilang taon, pwede kayong mag-apply ulit basta lampas na ang 3 taong period. Ngayon marami ang nagtatanong, paano kung hindi ako qualified sa 2 programs na yan? May ibang paraan pa ba para makahingi ng tulong sa SSS? Oo naman mga kaibigan, meron pa. Una, mayroon ang SSS salary loan na hanggang 20,000 piso para sa mga may at least 36 na posted contributions o 40,000 piso naman para sa mga may 72 contributions. Ang salary loan na ito ay hindi kailangan ng calamity o unemployment. Basta qualified kayo, pwede kayong mag-apply anumang oras. Pangalawa, mayroon din ang Pag-ibig Calamity Loan na hanggang 80% ng inyong Pag-ibig savings, pero kailangan din na nakadeclare ang lugar ninyo bilang calamity area. Pangatlo, mayroon ang DSWD assistance na emergency cash o food aid na maaari ninyong humingi sa local DSWD offices. At pang-apat, ang inyong local government units o LGUs ay minsan ay nag-aalok din ng relief grants, tulad ng 5,000 piso sa Quezon City para sa mga apektado ng calamity. Kaya mga kaibigan, maraming paraan para makahingi ng tulong, kailangan lang nating maghanap at mag-explore ng options. Gusto ko ring bigyan kayo ng ilang tips para hindi kayo mawalan ng pera or ma-miss ang opportunity na makakuha ng mga benefits na ito. Una, laging i-check ang inyong SSS online account or My SSS para updated kayo sa inyong contributions at eligibility sa mga programs. Pangalawa, i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS para makakuha kayo ng notifications tungkol sa mga bagong programs or deadlines. Pangatlo, mag-ingat sa mga scammers na nangangako ng instant approval or mga tulong na kailangan ninyong magbayad muna bago makakuha ng benefit. Tandaan, ang SSS ay hindi hihihingi ng bayad para sa application, lahat ay libre. Pang-apat, kung may problema kayo sa online application o hindi ninyo alam kung paano gawin, huwag kayong mahiyang lumapit sa SSS branch para humingi ng tulong. Ang staff doon ay trained na tumulong sa inyo at mas mabuti na may katawang tao kayong kakausapin kaysa mag-isa kayong nalilito. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo mamamaximize ang inyong retirement income gamit ang mga strategies na ito. Mga kaibigan, ang pagkuha ng calamity loan or unemployment benefit ay isang part lang ng mas malaking picture. Kung kayo ay nag-contribute pa rin sa SSS at hindi pa kayo retired, importante na alam ninyo kung paano ninyo ma-enhance ang inyong future pension. Una, kung kaya ninyo, mag-contribute ng mas mataas na MSC. Bakit? Kasi ang inyong pension ay base sa average MSC ninyo. Kaya mas mataas ang contribution, mas mataas din ang pension. Pangalawa, kung self-employed kayo or voluntary member, pwede ninyong dagdagin ang contribution ninyo anumang oras. Noong 2025, ang maximum MSC ay umabot na sa 35,000 piso. Kaya kung kaya ninyo, umabot kayo doon para mas malaki ang pension ninyo in the future. Pangatlo, para sa mga may MSC na higit sa 20,000 piso, automatic kayong kasama sa Mandatory Provident Fund o MPF na tinatawag na My SSS Pension Booster.
Ito ay additional savings program na magbibigay ng extra benefits sa inyo kapag nag-retire na kayo, na-disable or namatay, at ang benefits na ito ay ibibigay kasama ng regular pension ninyo. Ang contribution sa MPF ay shared ng employer at employee kung employed kayo, or buong ikaw ang magbabayad kung self-employed or voluntary member ka. Pero ang importante, ito ay automatic at hindi na kailangan mag-apply basta ang MSC ninyo ay higit sa 20,000 piso. Kaya mga kaibigan, ang pagpaplano ng retirement ay hindi lang tungkol sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa kinabukasan, at ang SSS ay may mga programs na tutulong sa atin para mas sigurado ang ating hinaharap. Meron din akong ilang reminders tungkol sa SSS office visits at kung paano ninyo gagawing mas efficient ang inyong transactions. Una, kung pupunta kayo sa SSS branch, pumunta ng maaga, mga 7:30 ng umaga, para hindi kayo mahaba ng pila. Pangalawa, magdala ng lahat ng requirements na kailangan at mag-photocopy na kayo beforehand para hindi na kayo maghahanap ng tindahan ng photocopy sa labas. Pangatlo, kung may kakilala kayong mas bata o mas marunong sa technology, humingi ng tulong sa kanila para sa online transactions. Maraming kabataan ngayon ang willing tumulong sa ating mga seniors, kaya huwag kayong mahiyang magtanong. Pang-apat, mag-ingat sa mga fixers sa labas ng SSS offices na nangangako na papabilisin nila ang transaction ninyo kapalit ng bayad. Mga kaibigan, lahat ng transactions sa SSS ay pwedeng gawin ninyo mismo o through proper channels, kaya huwag kayong magbayad sa mga taong yan. Sa usapin naman ng tax implications, alam ko na maraming seniors ang nag-aalala kung ang mga benefits na ito ay may tax. Ang magandang balita, ang calamity loan at unemployment benefit ay hindi taxable income. Ibig sabihin, ang 20,000 piso na makukuha ninyo ay para sa inyo na walang deduction. Pero para sa mga regular pensions, may tax exemptions din ang seniors under the law, lalo na kung ang annual income ninyo ay hindi lumalagpas sa threshold na 250,000 piso. Kaya mga kaibigan, importante na alam ninyo ang inyong rights at ang mga exemptions na applicable sa inyo para hindi kayo magbayad ng tax na hindi ninyo dapat bayaran. Gusto ko ring pag-usapan ang possible reductions o clawbacks na maaaring mangyari. Mga kaibigan, ang calamity loan ay loan talaga, hindi grant, kaya kailangan ninyong bayaran ito. Ang monthly amortization ninyo ay automatikong kakaltas sa inyong pension o salary kung employed pa kayo. Halimbawa, kung ang loan ninyo ay 20,000 piso at ang repayment period ay 24 na buwan, ang monthly payment ninyo ay around 900 hanggang 1,000 piso depende sa interest rate. Kaya bago kayo kumuha ng loan, siguraduhin ninyo na kaya ninyo ang monthly payment at hindi kayo mahihirapan. Ang unemployment benefit naman ay hindi na kailangang bayaran dahil ito ay one-time cash benefit lang. Pero tandaan ninyo na once every 3 years lang ito, kaya huwag ninyo itong pag-isipan na regular income. May nais din akong i-clarify tungkol sa mga hidden benefits na maaaring hindi ninyo alam. Una, ang SSS ay may programa na tinatawag na Advanced Pension para sa mga seniors na nasa calamity areas. Ibig sabihin, kung kayo ay pensioner na at tinamaan ng calamity, pwede kayong humingi ng advance pension para sa next month para may pera kayo agad. Pangalawa, ang funeral grant ng SSS ay tumaas na at ngayon ay ranging from 20,000 piso to 40,000 piso depende sa number of contributions at average MSC ng namatay na member. Pangatlo, ang SSS ay may sickness benefit na 70% ng average daily salary credit ninyo for every day na hindi kayo makakapagtrabaho dahil sa sakit. At pang-apat, ang 13th month pension ay guaranteed sa lahat ng pensioners every December, kaya ito ay additional income na pwede ninyong i-expect every year. Mga kaibigan, alam kong maraming information ang sinabi ko ngayong araw at baka nalilito kayo kung saan magsisimula.
Kaya gusto kong isummarize ang mga importanteng puntos. Una, ang 20,000 pisong assistance ay dalawa ang uri. Calamity loan para sa mga nasa declared calamity areas at unemployment benefit para sa mga nawalan ng trabaho ng involuntary. Pangalawa, ang requirements ay may at least 36 na buwanang kontribusyon at wala kayong outstanding loans o final benefits na na-claim. Pangatlo, ang application ay pwedeng online o sa SSS branch at ang processing time ay 5 hanggang 10 araw. Pang-apat, ang calamity loan ay may 7% to 10% interest at 24 na buwang repayment period habang ang unemployment benefit ay one-time cash na split in 2 months. At panglima, maraming ibang programs ang SSS na pwede ninyong i-explore kung hindi kayo qualified sa dalawang programs na yan. Mga pagkaibigan, ang mensahe ko sa inyo ngayong araw ay simple. Huwag kayong matakot na mag-explore ng mga benefits na para sa inyo. Ang SSS ay nandyan para tumulong sa atin at maraming programs na available, kailangan lang nating maging informed at proactive. Kung kayo ay may tanong o may hindi maintindihan, lumapit kayo sa SSS o magtanong sa mga trusted sources. Huwag kayong maniwala sa mga fake news o sa mga taong nangangako ng instant money. Ang totoo, ang pagkuha ng benefits ay may proseso, may requirements, at may timeline, pero ito ay para sa ating proteksyon at para sigurado na ang mga talagang nangangailangan ang makakatanggap ng tulong. Sa pagtatapos, nais kong sabihin sa inyo na kayo ay mga bayani ng ating lipunan. Ang mga contributions ninyo sa SSS ay hindi lang para sa inyo, kundi para din sa inyong pamilya at sa susunod na henerasyon. Kaya pahalagahan ninyo ang inyong membership, mag-contribute ng regular, at mag-explore ng mga benefits na karapat-dapat ninyo. Ang 20,000 piso na yan, kahit hindi siya para sa lahat, ay simbolo ng tulong na handang ibigay ng gobyerno sa oras ng ating pangangailangan. Kaya mga kaibigan, magtiwala tayo, magplano tayo, at magtulungan tayo para mas maganda ang ating kinabukasan. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at panatilihing malakas ang inyong loob. Mabuhay tayong lahat!